sa inyong lahat at magbabalik ang ating Makapinas dahil bago pa lang ito, no, gagamitin muna natin ang video ni Kent Garcia, no, at disclaimer lang, no. At panoorin natin itong si Marcoleta dahil nga nagmungkahi o pangako na rin yan. Siyempre katulad ng bigas ni PBBM na 20 pesos ang kilo ng bigas ay ginawa na talaga, tinupad na talaga. Ito, pangako o mungkahi ni Marcoleta na ang kuryente pag 2K pababa ay libre na. Ayan ang problema nga ni Marcoleta, malaking problema ito, no. At ito panoorin natin, bago natin panoorin yan, ito po ang isa sa mga pinapakita natin dito ay legit at hindi po fake news ito, no, dahil balita po ito ng Net25. Ito na. Marcoleta. Po ito ng Net25. Ito na. Marcoleta, na maging libre na ang mga pamilyang kumukonsumo ng 2,000 piso sa kanilang kuryente. Kumpiyansa si Marcoleta, kakayanin ito kung magkakaroon lamang ng kaayusan sa mga batas tingil sa kuryente. Carlo Brigas, magbabalik ka. Ayan na. Mataas na singil sa kuryente. Yan ang kadalasang problema ng isang karaniwang pamilyang Pilipino. Nakakarampot lamang kinikita buwan-buwan o yung mga tinatawag na minimum wage earners. Nakadagdag pa dyan sa pasani ng marami ang pumago-bago at patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Para maibsan ang pasani ng ating mga kababayan sa matinding gastusin sa araw-araw, iminumungkahi ngayon ni Senatorial Candidate Rodante Marcoleta na maging libre na ang mga household na kumukonsumo ng 2,000 piso pataas sa singil sa kuryente. Ayon kay Marcoleta, kakayanin naman daw ito kung may sasaayos lamang ang ating mga batas na tutukoy sa kapakanan ng mga consumer at mga household electricity, lalo na kung usapin lamang ay ang ayuda. Napakamahal yan. Opo. Para unang-una na natin sigurong mabigyan ng benepisyo yung mga nasa laylayan ng lipunan na yan ay hindi bababa sa 25 to 27 million Filipinos. Dami. Kaya naisip ko na lang, natatapatan ko na lang yung binibigay na ayuda o baka sakaling makabawas-bawas pa ng konti yung ginagasta. Alam mo, may punto rin siya dyan, no? Yung ayuda kasi, para sa akin, yung ayuda na pinamimigay o pinamamahagi ng gobyerno, kung sino mang mga politiko na yan, ay hindi naman lahat nakakatanggap ng ayuda. Di ba? Maaari may pinipili lang, pero hindi talaga lahat nakakatanggap ng ayuda. Pero itong kuryente na minumungkahi niya, parang pangako na rin yan, katulad ng bigas na 20 pesos ang kilo. Di ba? Kasi, lahat naman gumagamit ng kuryente bukod lang sa solar. Di ba? Kaya lahat tayo makikinabang ng libreng kuryente pag mababa sa 2,000 ang iyong bill. Yan, sisingilin natin 'to, ipopost natin sa Facebook kung talagang masusunod ang kanyang sinasabi, di ba? Kasi malaking bagay 'yan. Malaking tipid sa mga nagtatrabaho 'yan, di ba? Tubig na lang at saka internet ang babayaran natin, pagkain. Pero ang kuryente pag mababa sa 2K libre na. Kailangan matupad 'yan, Marcoleta. Kailangan anuhin mo yan, tuparin mo yan ang sinabi mo. Milyong-milyong katao sa Pilipinas ang talagang maghahabol niyan. Ito. Sabi pa ni Marcoleta, sa ngayon may mga ayudang na ipinapamahagi ang gobyerno. Ang problema, hindi naman daw lahat ng nasa sektor ay nakatatanggap ng ayuda. Hindi fake news yan, ha? Mas maganda na maging libre na lamang sa singil sa kuryente baga nasa mahihirap na sektor at mas nakakamenos pa nga ang gobyerno. Yung 5 ayudang binibigay ngayon, 194 billion. Hindi ko naman nakikita na ang halaga nito ay natatarget yung bilang na 25 to 20. Dahil sinabi mo yan, no? Sinabi mo yan, talagang kinakalaban mo rin yung mga nag-aayuda. Yung sinabi mo na mungkahi o pangako mo na kuryente, tuparin mo. Ipakita mo yan sa taong bayan. 7 million Filipinos na yan ang dapat makinabang sa perang pang-ayuda. So, kinuwenta ko na kapag ka pala yung kumukonsumo ng kuryente ng 2,000 pesos pababa, yan ay ilibre natin. Kabilang nga sa nakikitang solusyon ni Marcoleta, kung mayroong ayuda ay ibigay na lang ito ng direkta sa mga benepisyaryo. Dahil kung ide-direkta daw ito, mas maganda na dahil maiiwasan din ang korupsyon. Tama. Yun nga kasi yung dapat targetin ng ayuda dahil sila yung pinakamahirap eh. Opo. Ngayon kung natatarget lang eh, wala pang 10%. Nawawaldas lang yung pera sapagkat hindi naman talaga napupunta. Ito pa rin may sinabi mo. Yung ating scheme na sinasabi, kung magsisimula ka sa 10,000 pesos, 2,000 pesos pababa, na-target mo ng lahat, wala pang corruption sapagkat pagkatapos wala pang makakapagpasikat sapagkat dumiretso na sa kanila eh. Ipadadaan mo sa mga kandidato, di magpapasikat lang yan, akala mo sa kanila galing yung pera. At sisilawin pa yung mga presidente natin na kung akala naman, galing nga sa bulsa nila yun. Carlo Brigas, diba?
Yan ang mga mungkahi ni Marcoleta na talagang binoto nyo. Pang-anim sa baluta, nanalo sa Senado. O, tuparin niya yan kasi kung hindi niya tuparin katulad sa mungkahi ni PBBM na bigas, na mungkahi pa lang, ginawa na ng mga DDS na pangako. O ngayon dahil tinupad na ang 20 pesos na bigas. Ngayon, tuparin din ni Marcoleta ang sinasabi niyang libre na 2K pababa, libre na kuryente. O ito pakinggan natin to. Ito talaga sinabi niya to ha. Yan o. Oh, narinig nyo yan. Pwede nating singilin si Marcoleta sa sinasabi niyang pag 2K pababa, libre na. Oh, milyon ang tao sa Pilipinas, paano niya ngayon madidepensahan ang kanyang sinabi na libre ang kuryente pag mababa sa 2K. Ito na, pakinggan natin si Kent Garcia, no? Disclaimer lang, gagamitin natin muna ang kanyang video kasi siya ay mas kilala, no? Ang ating channel ay bago pa lang, sana suportahan nyo. Comment down below kayo, like and subscribe. Ito na, pakinggan natin si Kent Garcia, no? Kaibigan naman natin yan. Oh, ito na. Ito na, mga kababayan. Marcoleta. Dito tayo kay Marcoleta, mga kababayan. Ito, pakinggan natin yan. Ang problema ni Marcoleta? Naku, mga kababayan. Subscribe na po kayo, like, comment na kayo dyan. Oo, bakit ko nasabing malaki ang problema ni Marcoleta? Ito po, meron po akong ipapanood sa inyo, mga kababayan. Ito. Ay, marami pong Pilipino ngayon na, actually, ito ha, mga kababayan. Sino po ang nagbabayad ng kuryente dyan? Lahat tayo. Ngayong buwan na to, or last month, mga kababayan, Ma'am Rachel SG and kayo. Lahat tayo nagbabayad. Sino po ang mga nakaranas po na napakataas ng kuryente nung panahon, nung April, month of April at May, napakalaki po ng kuryente. Nagulat ako ng kuryente namin umabot ng 7.5. One month lang. Wala pa kami dito kasi andun kami Singapore. Nagulat ako, napakalaki po ng kuryente na binabayaran ko. Pakicomment po mga kababayan kung kayo din po ba ay nakaranas sa kuryente na sobrang biglang taas. Natakot, nakakatakot po ka ni Roque. Sino po pakicomment mga kababayan? Press 1 sa mga nagbayad na biglang taas. Ang kuryente, double charge. 4-7 sa amin, sabi ni Ma'am Patricia. Di ba? Press 1 sa mga nakaranas po ng dobling Yung May-April, medyo mainit talaga yun, yung April-May, no? Mainit talaga kasi mahal na araw yun. Kaya tayo ay gumagamit talaga ng mas maraming kuryente, no? Siyempre, ventilador, yung iba nag-aircon pa. Kaya malaki talaga ang bill nun. Kaya lang, baka mas lalong tinaasan ng Meralco kasi nga, sasamantalahin din nila yun eh. Yung mga paggamit ng kuryente, doon sila babawi, di ba? Singil. Dati ang binabayaran ko, 3,500 to 5,000, ngayon naging 7,500. So ito mga kababayan, malaki po ang problema ni Marcoleta. Naku po. Marcoleta, huwag kang magalit sa akin. Kasi huwag mong sabihin na kakang-isip lang ng mga Pilipino ito. Huwag mong sabihin na siya yung nagbanggit niyan. Wala sa mapa ang Miss Philippine Sea. Baka ibaliktad mo. Miss Philippine Sea daw, wala sa mapa. Marcoleta, kung nanood ka sa akin ngayon, with all due respect, patunayan mo at itupad mo ang pangako mo. Tama. Lumaya kay Alan Cayetano na 10,000 ayuda. Hindi na, wala ko natanggap. Wala rin kami natanggap. Marcoleta, meron akong video na ipapanood sa inyo na nagkakagulo ang isang consumer ng Meralco at ang maniningil. Bakit galit na galit ang maniningil sa isang consumer Ayan. ng Meralco? Ito po siya. Mga kababayan, ipapanood ko sa inyo, kayo na lang pong bahala. Pumusga. Marcoleta, wait lang, bakit may nakahubad? Ano ba yun? Nako, naningil na. Wala pang tuki. Si Marcoleta lagot. Patay ka, Marcoleta. Yun pong mga nagbabayad ng kuryente na kumukonsumo 2,000 pababa. Pwede na po nating ilibre yun. Nako, Marcoleta, hahanapin namin mga Pilipino yan. Yung pinapangako mo. Yun, dapat lang talaga. Singilin natin siya. Sa'yo, tutungugin ka talaga sa Senado. Maniwala ka sa akin, Marcoleta. Huwag mong sabihin na naman yan na guni-guni lang ng Pilipino yan. Nangako ka
Oo, tama. Tuparin mo yan, Marcoleta. Magulat ka, pang-anim ka na senador, mga DDS. Ngayon ninyo sabihin, malaki ang problema ni Marcoleta ngayon sa Meralco. Nako, yan. Ano ngayon, kausapin ni Marcoleta ang Meralco na 2,000 pababa. Libre. Oh, yan ngayon singilin natin yan. Katulad sa bigas. Hindi mo naman ako pwede nitong kasuhan kay pinangako mo yan. Ako nag-react lang naman ako kasi ito napanood ko sa Facebook. Sabi mismo ng babae, ay kuya, hindi naman pala lumagpas 2,000 yan. Sa inyo na po yan, ibalik nyo yan. Magkamatayan lang tayo. Isingilin mo si Marcoleta dyan. Nako, Marcoleta. Hindi ito paninira. Bagkus binitawan mo ito na salita. Alam mo naman na ang Pilipino, hinahanap yung mga pahakon. Iwas budol. Kuya, wala pa lang po palang tukay ito eh. Wala pa tukay? Nako. Sabi kasi naman Marcoleta, pag walang tukay, libre na daw. Hindi. Sige na nga kay Marcoleta. Hala. Sige na. Kamatayan man tayo sa babayaran niya. Patay. Patay kang bata ka. Si Marcoleta na ang magbayad ng kuryente ninyo ngayon na kumukonsumo kayo sa isang buwan, 2,000 pababa. Libre na daw po yun sa kuryente. Ngayon mga kababayan, hindi naman po pwedeng si BBM lang hanapan dito. Di ba? 20 pesos per kilong bigas. Si BBM na umpisahan at natupad ang 20 pesos per kilo na bigas. Si Marcoleta kaya, kailan umpisahan na ipapatupad ang 2,000 below na libre ang kuryente? Kung ikaw daw ay isang Pilipino na kumukonsumo ng 2,000 pesos pababa, libre ka na daw sa kuryente. Ang laki po ng problema ni Marcoleta ngayon, mga kababayan. Bakit? Hindi pa siya naupo sa Senado. Ang Meralco, hinahabol na siya. Ngako kay. Yan. Sabi niya, siya sasagot ng bill. Sabi ni Ma'am Aurora, libre na daw 2,000 pababa. Nako, mga taga-probinsya, parang pasok na pasok kayo dito Silang bumuto dyan Sa balota, number 6 sa Senado, Marcoleta, nangako 2,000 pababa na kuryente ninyo sa isang buwan, libre. Nangako Patay kang bata ka. Naku Marcoleta, hindi ko gawa-gawa ito wala akong kasalanan dito. Kumalat na nga. Kumalat na yan Hindi ko alam ito wala akong sinabi. Talagang grabing laki ng problema niyan. Sa totoo kung Alam niyo sa totoo lang, pagka politiko ka, nagsalita ka sa stage, tapos nagbitaw ka ng mga ganyan, hahanapan ka talaga katulad ni Cayetano, yung 10K. Wala nga nangyari, di ba? Pero, kung dahan-dahan ka at isipin mo ng mabuti kung anong bibitawan mo, wala kang sakit sa ulo. Kung ito naman, nagbitaw ka, tapos kailangan mo talagang gawin, no? Galingan mo talaga, no? Na hindi ka singilin ng mga tao. Nagbitaw-bitaw ka Libre ba naman? 2K pa baba. Marcoleta, talagang tuparin mo yan. kung siya ang magbayad, Marcoleta, ang problema lang kung may sakit na Alzheimer. Baka nga magkaroon ng Alzheimer bigla ito Makalimutan Baka nga. Ay putang ina. Yung kung sahod mo dyan sa Senado, hindi. Kulang. Ilan ang consumer dito sa Pilipinas sa kuryente. Ipuga na yan. NGCP. Meralco. Si Marcoleta na po, singilin ninyo Mga Pilipino, pinangako ni Marcoleta yan. Kailangan to pa rin yan. Tama. Mag-subscribe na kayo tsaka mag-like para hindi makalimutan. I-credit nyo na po kay Marcoleta. Siya nagsabi, kapag ako binoto ninyo, yung mga customer o consumer ng kuryente ninyo na kumukonsumo kayo, 2,000 pababa, libre natin yan. Tama. Pinangako ni Marcoleta. Tuparin niya yan. Tuparin niya talaga yan. Senado Kami naman ang maghahanap ngayon, Marcoleta. Yan, dapat. Ng tao na nga ako kapag DDS naghahanap ng 20 pesos per kilo na bigas, hinahanap ninyo. Nung lumabas ang 20 pesos per kilo ng bigas, sabi nyo, pagkaing baboy, hindi pang tao. Ngayon naman, ang hanap namin, nasaan si Marcoleta? Nanalo siya na, di ba? Libre ang 2,000. Electric consumption, 2,000 pababa, libre. Yan na. Naku. Tandaan nyo na mabuti yan, DDS. Mga kababayan. Eto na, mga kababayan, sundan na natin dito. Eto na, sundan na natin. Hanapin ninyo si Marcoleta. Mga kababayan, pakiulit, paligid yan, sabi ni Marcoleta. Mabuhay si Marcoleta. Mga iglesia, sana all. Nangako, bakit maglaslas? Maglaslas
Hindi makalimutan. Ulit, nangako ako, maglaslas ako pag nakauwi si Digong. Oh, binago ko nga ngayong katapusan sa June eh. Oh, June katapusan. Kung makauwi si Digong, putulin kong leg ko. Uwiin niyo muna. Alangan man maglaslas ako dito, hindi pa nakauwi, edi lugi ako. Ano ko, tanga? Hindi man ako didiis eh. Oh, didiis lang ang tanga na naniniwala na makauwi. Didiis lang ang tanga na naniniwala paulit-ulit nire-rate ang bahay. Oh, yun ha. Narinig niyo si Kent ha. Hindi ako didiis, kaya hindi ako maglaslas hanggat hindi nakauwi. Nalala ko dati si Dilima tuloy, si Miriam Defensor, tatalon daw siya sa, may sinabi siya nun, tapos sabi niya pagka nangyari yan, tatalon daw siya sa aeroplano. Nangyari yung mga sinasabi niya. Sabi niya, hindi, nagjo-joke lang ako. Ano ako, tanga. Ay, kung uuwi na patay, ay ba't ako maglaslas patay na? Kaya natural, iuwi, alangan man ang ICC magpalibing yan, alangan man ICC magpakrimit yan, hindi, libre na kakain doon, libre na hospital, sila pa magpalibing, aba, swerte naman, ano pag may-ari, hindi ko nga ICC. Yan na. Speaking of